Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Sa aming pagtatagpo, of course, first time namin mag-meet, pakiramdaman, pakiramdaman ng bonggang-bongga, but talagang mafe-feel mo, ito hindi dahil sinusuportahan ko si Vic, no? I will tell you right away, no? Hindi ako susuporta sa isang taong unang meeting ko parang may eksena na. Mararamdaman mo talaga na siya ay tao. Alam mo, yung pag-oo pa lang ni Attorney Vic, as former executive secretary, busy sa kanyang law firm, na-appreciate ko yon. Ibig sabihin na value niya yung ating support dito sa Southern, and of course my support sa kanya even na hindi pa kami nag-meet noong ano pa lang, hindi pa nga siya nakakaupo, 'di ba? Pinagtanggol na natin 'yan. Dahil hindi siya nararamdaman dahil alam ko dahil si Lisa Tanas mismo at ang kampo niya ay ini-influensya na ako para sirain si Vic Rodriguez. So nung na-meet ko na si Attorney Vic, yan, may mga video kami, pa-reel kami. Nararamdaman mo yung pagiging seryoso sa trabaho, seryoso sa prinsipyo, sa pakikipaglaban, but at the same time, down to earth. So na medyo seryoso si Attorney Vic. Pero dahil makukulit kami, ayun, talagang nagtsikahan na kami, kwentuhan, high school days, mga ganon. So may nagsabi sa akin, actually shout out kay Pam at saka kay Marlon ng third floor. Talagang tsaka may iba pang nagsabi sa akin na very close kay Attorney Vic na kumbaga titimplahin niya muna kung ito bang taong to ay sincere like me o baka ginagamit ko lang siya or may mga ganon, di ba? So naramdaman ko talaga na down to earth siya even though sa kanyang status, wala yun status niya as former executive or brilliant lawyer, wala talaga sa kanya Parang siguro pag nagtagal-tagal pa tayo, nagtagal-tagal ka pa dito, Attorney Vic, talagang doon na yung parang magbarkada na Kasi may friend si Attorney Vic na na-meet din namin. Shoutout kay Mikey. Ay talagang nakakatuwa dahil sobrang kwentuhan namin parang matagal na parang long lost friends. 'Di ba? So anyway, number one na dapat nyong malaman sa kanya na hindi ko to malalaman kung hindi kami nag-meet up in person. Ayan, maka-witness yung aking mga friends. At kayo, yung mga pumunta pala, thank you so much Palangga. I love you guys. Yung mga pictures natin, antayin nyo lang, ngarag-garag pa ako pinagsasama-sama pa natin. But anyway, okay. Number one, kung bakit ako ay namangha kay Attorney Vic, hands-on sa family. Paano yung hands-on sa family at mapagmahal sa pamilya? You know what? Pagpasok, kasi kasama kami sa car, drive namin siya, we drive around, ganyan-ganyan. Pag bago pumasok sa school, minomonitor yung mga bata. Yung family, number one factor yun sa akin. Na ibig sabihin, even though you are so busy, di ba? Busy ka dito, magkaibang time zone, talagang yung anak mo, anak, papasok ka na, ganito, mag-ingat ka, ganon. Then, wife, of course. Family, ganyan. Yun ang importante sa isang leader na inaalagaan or priority niya yung family.
Ibig sabihin, yung mga corrupt priority din naman nila yung family nila eh. Pero ang priority nila is to magnakaw ng magnakaw. Alright? So, yun ang nakita ko. Then, ang family talaga sa akin eh, yung sobrang solid. Kasi kapag pag may ganun kang klaseng leader na sobrang solid, at the same time, hindi naman kawatan. At by the way, first time sa Rodriguez family, I believe, hindi ako nagkakamali, na may papasok sa politika. So I think we need fresh ones, ika nga. Fresh ones, fresh names, fresh minds, ganon. So ngayon, yun nga, down to earth, makipag-usap, hindi lang siya syempre katulad ko, alam niya naman ako, parang kahit tulog nagsasalita, syempre, lalaki yun, at saka, iba-ibang personality, but, once na ma-feel, na nagkahulugan na kanilang loob, ayun, magkikwento sa Attorney Vic, nakakatuwa, talagang, nagpumunta kami sa bar, kumain kami, nag-drive kami, nag-coffee kami, ganyan-ganyan. Then, what else? Yung prinsipyo niya. Yung mga napagkwentuhan namin, na talagang, yun na nga, isa talaga sa dahilan na hindi niya nasiliksik ang sarili niya sa Marcos Bangag administration dahil nga hindi niya nakaya yung mga nangyayari. Actually, nakalagay naman po yan lahat sa book eh. 'Di ba? Tapos, sabi niya sa akin, pareho kami ng hugot eh. Sabi niya sa amin, ang nakakalungkot na nangyari, 'di ba? Bilang sumuporta kay Bangag, yun yung mga taong tumulong kay Bangag, kay Marcos Jr. Tapos nung nanalo na, tumatawag kay Attorney Vic kasi yung iba nangihingi ng tulong like medical, hindi mismo sa kanila pero sa mga barangay, kaibigan, ganyan. Nang wala na eh. Kasi even before, 79 days lang naman si Attorney Vic. But anyway, walang maitulong yung Marcos administration doon sa mga tumulong sa kanila sa kampanya. Ganon din yung sa akin. Dahil yun din ang gusto ni Attorney Vic pala, na kapag nanalo, yung mga tumulong sa campaign, yun yung uunahin na nabagit yun naman sa kanyang mga interview. Yung mga unahin, like yung mga medical bills, walang ganon yung Marcos Bangag. Ganon din ako. Alam nyo yan, kaya ako nagalit, di ba? Isa yan sa, hindi ako nagalit, isa yan sa nadismaya ako before pa umupo si Bangag. May inilapit tayong mga OFW at mga matatanda na humihingi ng medical attention. Ganyan-ganyan, wala talaga. Even ambulance, wala. Pero actually, kung maayos ang government, kung maayos talaga ang bawat ahensya ng gobyerno, ay hindi na tayo kailangan humingi pa nga ng tulong sa presidente, sa senador o kung kanino pa man kasi nasa departamento na yan ng ahensya ng gobyerno. Let's say like ang DSWD, let's say ang DOH, let's say ang PhilHealth, kung ginagawa nila yung mandato nila. So isa yun sa mga nakita ko kay Attorney Vic na pareho kami talaga ng nais na sana gawin ni Bangag. Pareho kami, para tayo nabudol. Alright? Parang tayong nabudol. Then, ano pa yung ano ko sa kanya? Sweet. Okay? Akala nyo seryoso siya. Sweet siya sa kanya sa family. Kasi na-meet ko yung mga kapatid niya, mga pamangkin, yung pumunta din kasi. So, actually, ina-analyze natin, yung kumbaga pino-profile natin yung taong mamimit natin. So, pinoprofile ko siya, sabi ko, okay, hindi pala ako nagkamali o hindi pala ako nabudol na sinuportahan ko tong taong ito, ayan, even though hindi pa kami magkakilala. Okay? Ngayon, mga palangga, bakit siya? Unang-una, matalino, may alam sa batas. May pagmamahal sa pamilya, hindi ngiwi, hindi bangag, hindi nabubulol, very competent. Every time he opens his mouth, mga kapalangga, talagang sobrang, every time na magsalita siya, whatever topic itanong mo sa kanya, may sense.
Hindi yung kay mga hindi yung kay Martin Romualdez, yung mga gano'n. So, meron talaga siyang ano, meron siyang, talino. Tandaan ninyo, maraming mga matatalino na mambubudol at kawatan, marami diyan. Pero itong taong ito, kung gusto nito, ito na lang sabi ko ngayon, kung gusto nito ng pera, kung gusto nito magnakaw, yung binigay sa kanyang chief of staff na posisyon, isiniksik niya na yung sarili niya diyan. Hindi, total. Not only that, dapat pumayag na siyang, anuhin siya ni Lisa Tanas. Pumayag na siya makipagsabuatan kay Lisa Tanas para i-appoint yung mga gusto ni Lisa Tanas at kumikbak na lang siya at kumita na lang siya ng pera. Kaso, he chose to what? To do the right thing. So yun. Ano ba yung mga tanong ninyo? May mga tanong pa ba kayo? Okay? We need new and fresh brain dyan sa Senado Palangga, sabi ni Feli Aplen. Ayun na nga. So for 3 days na kami magkakasama at napangiti naman namin si Attorney Vic, lalo na yung kanyang kaibigan na si Mikey. Talagang nakakatuwa para kami magbabag. Kasi halos 1 taon lang ang tanda ni Attorney Vic sa akin. So definitely, pareho kami ng era. O, di ba? Ng kadalakihan. So ngayon, hi Bego Warp, how are you? Okay, I'll talk more about Attorney Vic, pero ngayon ang topic natin ay later siguro, si Comelec may balak. Okay, recently mga kababayan, okay, mga palangga, dahil na-miss yung alindog ko, right? Comelec na muna tayo bago tayo mag-comment dun sa INC. Dahil late na ako, no? So, okay. So ngayon, mga kababayan, dali lang. Nalaglag. Okay, nag-release ng TRO, right? Okay, ito. Okay, nag-release ng TRO, Temporary Restraining Order, ang Supreme Court, okay, sa Comelec na kung saan pinatitigil ang pag-imprenta ng mga balota sa kadahilanan na mayroong nag-apila, okay, na mga kandidato na kinonsider ng Comelec as nuisance candidate. Ngayon, according to ayon sa what do you call it? Ayon sa Comelec, mga kababayan, okay? There we go. Ayon sa Supreme Court, itigil muna yung pag-imprenta ng mga balota dahil ilalagay nila itong mga na-disqualified kasi nag-issue nga ng TRO ang Supreme Court na ibalik itong mga certain personalities na ito. But anyway, isa dito, hindi natin itatakal yung iba, but mag-focus ako dun sa Senate, what do you call it? Sa aspirant for senator. Merong isa na, ito yung pangalan niya. Tignan natin si Palangga. Okay, here we go. Alright, here we go. So nagbigay ng statement ng statement ang Comelec actually patungkol dito sa TRO na inisyu nung January Teka, malabo mata ni Inday. Dated January 14. Okay? Na papatigil muna ang pag-imprenta ng mga balota kasi nga baka idagdag itong si certain senator aspirant na ito. Ngayon, mga kababayan, eto yung nakakagalit. First, bakit bago sana mag-imprenta ng balota, okay, naginagastos ang pera ng bayan, mga palangga, natin. Okay, hindi pa tayo na. Okay, yan. Okay, bago sana mag-imprenta ng balota ang Comelec at magsayang ng pera ng bayan, sinigurado muna nila na yung nakalagay dito sa balotang ito, sa balotang yan, kung sino-sino yung mga sure na kandidato, dapat pinag-aralan nila. Ang buwaka ng Genemes na si George Garcia at mga kampon niya, okay? Unang-una ay nagpa-imprenta na ng 6 million copies. How much is 6 million copies times 22 pesos? Wala pa yung mga kickback doon.
o yung mga overtime payment doon sa mga tao na nagtrabaho, which is yung sabi ni George Garcia, that's 132 million pesos sa balota pa lang na gastos. At hindi yan pera ni George Garcia. Pera niyo po yan. 132 million pesos sa balota. Bigla na lang ipapatigil ng Supreme Court because of the TRO at isisred na lang, susunugin o kung ano man ang gagawin nila. Ganun na lang babuyin ng gobyerno ni Marcos Jr. dahil appointee niya yan si George Garcia. Alam na alam ko yan dahil in-interview ko yan. Magkakasabwat yang mga yan. Ang question ngayon, kapag hindi binago ngayon, dahil pinatigil na ng Supreme Court, ang sabi ni George Garcia, pwede daw magbago-bago yung mga numbers ng mga kandidato sa Senado from letter M downwards. Okay? M, N, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, pababa. Okay? So meaning, pwedeng maapektuhan si Marcoleta, pero hindi M, A, di ba? I don't know kung may mga kandidatong may MA din, no? Ngayon, pwedeng maapektuhan ang number ni Attorney Vic Rodriguez. Why? Kasi ang tinuran nitong COMELEC chairman na itong Garcia ay pwede daw nilang magbago ang number. Alam nyo, I feel like tina-target talaga. Ngayon pa lang tina-target na si Attorney Vic Rodriguez. Okay? Mamaya, dadako tayo kay Nene Bacali ng First District. Okay, dito muna tayo kay Attorney Vic. Bakit kamo? Mga kababayan, kung talagang matino itong COMELEC na ito, dahil si George Garcia, lawyer yan eh. Matalino yan. Kung gagamitin niya sa tama ang kanyang talino at gagamitin niya para sa Pilipino. Why? Bakit siya nagsabi na babaguhin niya yung mga numbers ng assigned numbers doon sa mga candidates? Ang most practical way, George Garcia, magaling ka, di ba? Abogado ka. Sana bago mo binuksan ang bunganga bells mo, at alam mo yan, na ito ay tama. Na ilagay kung sino man yung pangalan, hindi na importante kung anong pangalan ng senador na yon, senatorial candidate na yon, na nag-apila or nag-file ng complaint nga sa Supreme Court, kaya ngayon pinagbigyan at ipasok yung pangalan niya. So George Garcia, makinig ka. Kausapin mo yung sarili mo sa salamin at yung mga anak mo, maliban sa mga kinakawat nyo dyan sa COMELEC, kung tama bang pagrarambulin mo yung mga numbers na yan. Pwede mong ilagay yung certain senatorial candidate na yan sa dulo. Dahil ginawa naman na yan, I believe ginawa na yan before, mga palangga. Ngayon, yan yung mensahe na gustong ibigay ni George Garcia. Na pwede nilang, Pwede nilang pagrambulin yung mga numbers. Pwede naman, mga kababayan, sabi ko nga, at ang tawag dito, ang pwede lang gawin nila ay i-retain yung mga numbers. Bakit kamo? Numbers ng mga senatorial candidates kasi nakapag-prepare na yan. Like Attorney Vic, hindi na si Attorney Vic, lahat ng mga senatorial aspirants, meron na silang mga campaign materials. Okay? Mga t-shirts, lahat, naka-ready na sila, and everything. Tapos, bababuyin, sasabotahin pala. Para pareho lang yung bababuyin, sabotahin. Isasabotage nyo na pwede mo namang ilagay. Although hindi mo pa ginagawa na pagrarambulin mo, pero sinabi mo, pwede mong i-retain yung mga numbers ng candidates. And since itong si Chavit Singson ay nag-withdraw na ng kanyang candidacy, pwede mo namang gamitin ang institusyon, ang COMELEC, ang mga LGU, kung ano man, ang means of communication na pwede mong gamitin, na pwede mo naman ilagay yung pangalan, kasi tinanong ko si Attorney Glenn, possible doon. Etong candidate na gusto mong idagdag, pwede mong i-replace doon sa pangalan ilagay doon kay pangalan nito, kay Chavit Singson, or hayaan mo lang si Singson dyan,
tapos ilagay mo sa dulo. Pero actually, pwedeng patanggal si Singson at ipalit na lang yung sinasabing dating nuisance candidate. Ang punto de vista dito, Malangga, since ibabasura na nila yung 6 million copies of ballots, which is 132 million, di ba? Bakit kailangan pa niyang pagrambulin? I-assign kung ano man yung naka-assign ng numero dun sa mga kandidato and ilagay na lang sa dulo, may dalawa kang choice. Uy, ikaw, ha? Garcia, ang dami mo nang atraso sa bayan. May dalawa kang choices. Ilagay sa dulo at ipalit doon kay Singson. Total, isa lang naman yung ilalagay mo. Kasi ang nakikita ko dito, tina-target nyo yung gusto nyong targetin. At mahiya ka naman sana sa iyong pamilya o kung may hiya ka pa. Di ba? Lisa Tanas ang nagpagawa niyan, idol, sabi ni Asad Adil. Posible talaga. At sino itong ano na to? Itong taong ito. Teka, andito yung pangalan niya. Ito. Ito yung nag-file. Ang pangalan ay si... Okay, where is that? 5 sila kasi yung nag-file ng ano eh. Ano, wala na. 6 million votes. Okay. Ano yung mga names nila? Here we go. Ayan. Diet. Okay. Dali. Here we go. Ito pangalan. Ito si... Gosh, ayaw. Dali nga. Screenshot natin. Malabo ang mata. Etong si Subair Gintlom Mustafa. Okay, ito siya. Si Subair Gintlom. Ngayon, sino ba to si Subair? Diba? Si Subair ay dineclared itong nuisance, si Subair Mustafa. Tapos ibabalik. Okay, sino ito? Definitely hindi ito mananalo, mga palangga. Hindi natin alam, I'm not sure kung ito ba ay pakana ni Lisa Tanas para maipasok ito o magulo ang order ng mga candidates. Yes, I know, it's alphabetical order yan, palangga. I know that. The problem is, mayroon nga silang idadagdag. Ngayon, ang gusto ni George Garcia, babaguhin yung numbering. Dahil syempre, depende sa spelling, ay sa letter ng pangalan, which is letter S siya, di ba? So, maaapektuhan ang from M according to George Garcia. Kasi yun yung sinabi niya sa kanyang interview. Ano daw? Okay. Panggulo lang yan palangga, sabi ni Bella Ubing. Yun na nga. Panggulo kasi may target ito. Ngayon kung ang gagawin ni George Garcia ay irarambol niya at babaguhin niya ang numero, lalo na kay Attorney Vic Rodriguez, alam nyo na, kasi nakalagay na siya number 55 sa balota. Ngayon, I will try my best dahil si Attorney Glenn Chong ay magaling dyan at siya ang magaling magpaliwanag dyan. Baka tomorrow at mag-usap kami para mas ma-explain niya ng mas mabuti. Pero sa aking payak na pangunawa dito, na pwedeng ilagay sa dulo ang pangalan. Kasi isa lang naman ito eh. At in the first place, alam naman niya may mga nagre-reklamong ito. Bakit nag-imprenta na ng balota? Na pwede naman pala nila i-cancel lahat ng 6 million ballots na yon. Imagine mo, 130 million pesos. Pera nyo yun, mga kababayan. Pera ng taong bayan. Ganon-ganon na lang nila lustayin ang pera ninyo. Then, ni isa sa Huwad Committee, walang gusto mag-imbestiga. Paakit nangyari yan? Bakit nagpa-imprenta ang COMELEC na wala pa palang finality? Meron pa palang umaapela sa Supreme Court. Di ba? So yun yung kailangan i-echo natin at bombahin nyo ng comment si George Garcia at COMELEC na sabihin nyo sa kanila, hindi uubra yung balak mo. Ilagay mo yung candidate na yon sa dulo. Kung matino siya at para sa Pilipino o wala silang tina-target, ever since, hindi naman para sa Pilipinas. Kung wala silang tina-target na tao. Kasi obvious na mayroon silang gustong tamaan. Diba? Obvious na obvious yan, mga palangga. Now, let's compare again. 132 million na niha-niho, walang ginagawa ang Huwad Committee, pero i-compare nyo yan sa 125 million na inaatake nila kay Inday Sara. Wala pa tayo dun sa flood control. Hindi natin pag-usapan yan.
Sa balota pa lang, nakita nyo, buksan nyo yung mga kaisipan. 6 million ballots. Equivalent to 1 times 22 pesos. Yun daw ang presyo eh. 132 million. Ni ha, ni ho, ang media, hindi yan pinupush na grabe tong gobyernong ito, jutang Genimes. Wala. Sa halip, si Sara, dun sa 125 million. Nakikita niyo ba kung gaano kawalang iya ang gobyernong ito? At ngayon, ang report, 25.9%, is it tama yung ating facts dito? Tingnan ko lang. Okay, yeah, tama. 25.9 million families ay nakakaranas ng gutom. Okay? Na hindi nila kagustuhang magutom sila, pero dahil sa kahirapan sa buhay, ay nagugutom ang 25.9% sa 100 million Filipinos, mga palangga. If you talk about 25, halos 26% yan. Then, 26 million Filipinos ang gutom. 26 million. Diba? Mas mataas kumpara sa panahon ng mayroon tayong pandemya noong 2020. Imagine mo, walang pandemya. Nalagpasan pa ang panahon ni Pangulong Duterte na may pandemya, pero ito 26 milyong Pilipinong gutom. Pero si George Garcia, si Lisa Tanas, si Bangag ay walang habas na magpa-imprenta ng balota sa halagang 132 million pesos. Nakita niyo ba yung logic? Nakita niyo ba yung atake ng mga hinayupak na to? 26 million, round off na natin. Ay, kasi hindi lang naman tayo 100 million na tao, na Pilipino. 26 million Pilipino ang nagugutom sa kasalukuyang panahon, pero si Lisa Tanas, si Bangag Jr. ay nagpapa-fireworks, nagpapa-party, nagpapaduran-duran, nagtatravel, nagchuchuksaka, naglalaklakan, nagkakainan, whatever. Pero 26 million na Pilipinong gutom. Tapos ang COMELEC, walang habas na mag-imprenta, at ang sabi ni George Garcia ay i-shred na lang natin yung balota na yan. Diba? I-discard ang balotang yan. Nakita nyo? I-discard ang mga balota. Sabi ko nga, sana bago ka nagdesisyon na magpa-imprenta yan, dahil pwede naman pala i-discard yan at this moment in time na pwede pa naman palang hindi mo na magpa-imprenta, siguraduhin mo na final na yung mga kandidato. 132 million, wala pa po yung mga sweldo ng mga trabahador, yung mga nag-overtime, sabi niya. Round off na natin yan. Sabihin mo ang sweldo nila, I don't know, o computation, 150 million na lang. Sige, lagay na natin. Okay? 132 plus 18, kunyari, million yung kanilang binayad doon sa mga staff. Nakita nyo? Nakikita nyo kung paano kayo babuyin ng gobyernong ito? Diba? Ay, namatay na. Nawala ng battery. Sorry naman. Wala na kasi kayo na pa naka-on. Nawala na. Mamaya uli. I-charge natin. Guguluhin nila yung numbering para maiba ang reading ng machine bilangan, sabi ni Romel Kausing. Bubutasan ko, bubutas. Okay, nawala yung comment mo. Anyway, mga kababayan, nakita niyo yung pagkawalang hiya ng gobyernong ito. Okay? Gutom na gutom ang 26 million, tapos ang palabas ni Bangag tsaka ni Tambaluslos, mataas ang kanilang rating. Natutuwa ang mga Pilipino sa kanila. I just don't know magkano yung pegging rating nila. At natutuwa sa kanila, satisfied sa kanila ang Pilipino, hindi nagja-jibe ang numbers. Kung satisfied ang mga Pilipino, okay? Tagalin na natin. Right. Mga palangga. Kung satisfied, okay? Dali. Yeah. Kung satisfied ang mga Pilipino sa bangag na administrasyon, hindi magkakaroon ng ganyang resulta na 25.9 o almost 26 million o more than pa ang nagugutom sa ating bayan. Pero yung 125 million na confidential fund, sabi nga ni Aisha Parocha, okay, ay ayaw nilang tigilan.
Pero yung Duran-Duran, yung flood control, yung ayuda, walang gustong usigin. Ang mga buwaka ng ina, walang gustong